check. Yan. Sound check. A blessed morning, HPCI! Ayan. Good morning po sa lahat. Morning po. Ayan. Let's take advantage of the coldness. The coldness! The weather. Nang malamig na umaga, ngayong umaga. What? I-take advantage natin yung maluwag at malamig na start ng Sunday celebration natin. Magpainit tayo sa Lord and magpainit din tayo ng ating mga katawan. Praise God dahil mayroon tayong 30 minutes of exercise. Ayan. Both soul and body. Praise God! So, let's start this with prayer. Hallelujah, Heavenly Father, we thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge your presence in this place, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng ligtas, maayos, na panambahan, full of people who are ready to serve you, ready to hear your word. And God, this morning, just like our song for you, let there be no other name in this place be lifted up, be praised, be glorified other than the name of Jesus. Hallelujah. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Yan. Lahat sasayaw, ha? Let's go. Let's say, you have given me a reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you. Sing, it's a brand new It's a day. brand new day. Hallelujah. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do. 'Cause there's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise to you. Now I'm leaving in your freedom, overflowing with praise to you. It's a brand new day. It's a brand new day. Brand new day. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do. 'Cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like There's you. nobody like Come on, let's clap our hands for Jesus. We will declare this. His mercies are new every morning. So it's a brand new day for us. Hallelujah. It's a brand new day. Brand new day. So I'll give you praise. Give you praise. It's a brand new day. Brand new day. So I'll give you praise. Give you praise. It's a brand new day. Brand new day. So I'll give you praise. Give you praise. It's a brand new day. Brand new day. So I'll give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do. 'Cause there's nobody like you.
Let's just enjoy the presence of God as we sing these songs. Hallelujah. Salamat Panginoon for this cold weather. Thank you, Jesus. We will sing a new song to the Lord. Pero madali lang naman siyang sundan. And it's easier when we really understand these words. The word says, He is worthy of all. Worthy of everything. Our praises, our songs, our service, our everything. Nararapat ang Panginoon sa lahat ng kaya nating i-offer sa Kanya. Hindi man yun sasapat sa lahat ng binigay niya para sa atin. Still, He is worthy of it and He is very glad to accept it. We will sing. Sing all sings. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. Come on, sing. You are worthy of it all. Yes, He is. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Let's sing, You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Sing, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Sing it again. All the saints and all the saints and angels, they bow before Your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. Sing Your voice. You are worthy of it all. Yes, You are. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. He is worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Let me just share a verse to you. Psalm 141 verse 2 says, Let my prayer be counted as incense before You, and the lifting up of my hands, just worship, as the evening sacrifice. We will sing the next words, and my prayer is that you understand why it must be sang. Ang paggamit ng incense before ay inutos ng Lord, and it symbolizes offering. Every day yon, inutusan niya ang mga Israelites to always put an incense. Kasi gustong-gusto ng Panginoon makaamoy ng mabangong samyo. And
Yes, in our present times, hindi na tayo gumagamit ng incense. Oh, but you can do that. Pero, the greatest sacrifice in our present times is Jesus. And what we can offer to Jesus is also our life. Romans 12:1-2 says, ang sarili natin, ang sacrifice, it is the true and pleasing and acceptable offering to God. That is our true worship. And just like the before, mga tao noon na sumusunod sa Panginoon, we will try each day and night, we will ignite. Lalapit tayo sa Panginoon, mag-i-rely tayo sa Kanya. We will sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, use your voice. If you have the deepest prayer in you, lift it up to God. Kung meron kang worries, lift it up to God. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Worthy of it all. You're worthy, God. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, He's worthy, He's worthy. You're worthy of it all. Yes, you are. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let we offer our hearts to you. Let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Use your voice. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, just roll. Sing it with just the voice. You are worthy of it all. Give your best to Jesus. Worthy of it all. Yes, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing for the last time. He is worthy. You are worthy of it all. Yes, you are, God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Let's continue to acknowledge the worship, the presence of God as we worship Him. Hallelujah. Father, we are seeking your face. Tunay ang iyong salita, Panginoon. If we draw near to you, you will draw close to us. And if we seek you with all of our hearts, we will find you. You will never fail. Come, Jesus. Saturate this place, Lord, with your presence. Sing, take us to the place, Lord.
Lord, we're crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, we're crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sing, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. 'Cause I need more and more of you. Fill me again with the power of the Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. 'Cause I need more and more of you. Fill me again with the power of the Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah, we worship you, God. We worship your name, Panginoon, and we are longing for more of you, Panginoon. In Jeremiah 29 verse 13, it says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart. And I will be found by you, declares the Lord. And I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile." Hallelujah, we worship your name, Panginoon. Lord, we are crying out for more of your presence, more of you, Panginoon, in our lives. God, maging intentional po kami, Panginoon, when it comes to our worship, to our serving, Panginoon, para sa pangalan mo. Lord, may mga bagay kaming sinisimulan ngayon, may mga bago kaming bagay na gustong gawin, Panginoon, para sa iyo. Help us, God. Direct us, Panginoon. Guide us, Lord. Lead us, Panginoon, kung saan mo kami gustong dalhin, kung saan mo kami gustong makarating, Panginoon, para sa pangalan mo. We know, Panginoon, maraming distractions, maraming temptations, maraming nangyayari sa paligid namin, Panginoon. Pero God, help us to focus on you. Help us, Lord, to seek you more, Panginoon, sa buhay namin. God, we praise your name, Lord. We worship your name. Patuloy kang manguna, patuloy kang makita sa buhay namin, patuloy kang maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, we're crying
Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, sa napakainit na presensya ng Lord na I believe naramdaman naman ng bawat isa. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Kalabitin mo. Yan, sige, kalabitin mo. Tanong mo sa kanya, naramdaman mo? Kung hindi niya naramdaman, lakasan mo yung topic mo. And then, so ayan po, sige po, settle down po muna ang bawat isa sa atin. Marami pa pong upuan sa harapan, sa VIP section natin. Punan po natin yung mga pagkukulang dito sa harap. Ayan. Sige po. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. At hopefully ay nasa maayos kayong upuan. Malamig po ang panahon at yung iba ay naabutan ng ambon at ulan. So, available po ang kape natin sa tindahan ni Hagay. Pwede po tayong bumili ng kape habang nakikinig. And pakitaas nga po ang kamay ng bawat isa. Pakitaas po ang kamay. Kanang kamay. Yan. Nakataas na. Tapos, ang gawin mo, nakataas na, ganito. Hindi. Ayun lang po. So, kung bibili kayo ng kape, gawin nyo yun ngayon habang may pagkakataon pa kayo. Kasi mamaya, mauubos na yung kape kasi masarap yung kape ng tindahan ni Hagay. Sinasabi ko sa inyo, sulit yung 30 pesos nyo. May creamer pa yan. Sa iba, walang creamer. Ayun po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pinapaalala ko lang din po, naklaygo tayo. So kung ano man yung nadatnan nyo dyan, na malinis na upuan, iiwan din po natin yung malinis. Tama? Kasi baka mamaya may matirang kalat dyan, kawawa naman yung maglilinis. 'Di ba? And okay lang po ba tayong lahat? Ang dami kong pinapagawa, 'di ba? Siyempre. Sige po, tayong lahat. Kasi may naririnig pa akong maingay eh. Parang hindi pa ready. Ayan, sige po. Tayong lahat. Then, palakpak tayo. Sige, palakpak lang po kayo, palakpak lang. Dahil ready na ang lahat, tinatawagan ko na po si Pastor Adet sa ating preaching. Sige po. Thank you, Ate Meni. Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Isang maulang umaga pala. But anyway, ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ang ating series na sinimulan natin almost more than 2 months ago in the book of Nehemiah. Para sa ating pangunawa, the book of Nehemiah together with the book of Esther were the last historical books of the Old Testament. And then, kung inyong maalala uli, ang series natin is Let Us Rise Up and Build. I decided na itong ating pag-usapan sa mga susunod na buwan and Lord willing, matapos tayo ng November. And for the following reason, number one, hindi naman lingid sa ating lahat na meron tayong sinimulan na at nagpapatuloy na church building construction. And tinitingnan ko ito na ma-inspire tayong lahat na maging bahagi ng finally pagkakaroon natin ng ating sariling place of worship. Second reason kung bakit ito ang ating series is because I do believe meron o marami sa atin, meron na kayong sinisimulan. You are building something. It could be your career, it could be your family, it could be love life, it could be ministry. Whatever it is that you are starting to build at this point in time, I do believe na makakatulong sa atin ang mga principles na ating napag-aaralan in the book of Nehemiah. So dalawa na yung objectives natin. Number one, church building construction. Number two, for those of you who are
starting to build something in your life. And then, objective number 3 is, I also believe merong ilan sa atin, may sinimulan ka na before. However, because of difficulties, problems, and challenges, and pwede siguro sa mga wrong decisions natin, nag-crumble yung ating sinimulan. And at this point in time, we wanted to start rebuilding. So makikita natin dito, regardless of our personal conditions, the truth is, it's either we are building something today or we are rebuilding something also. So because of that, ay gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga, sustaining the work of God. This would be, let us rise up and build part 9. At ang text natin, Nehemiah chapter 7. Pwede bang pumunta kayo sa inyong mga smartphones o kung meron kayong hard copy ng inyong Bible, take a look at Nehemiah chapter 7. Okay? I'll give you time. Nehemiah chapter 7. Oh. Nakita niyo na? Observations. Ang haba, dads. Kaya ba nating tapusin yan ng 45 minutes to 1 hour? Why? 73 verses. Copy? Kita nyo na? Tapos, pagdating ng verse 6 hanggang verse 65, puro pangalan. Para namang boring naman basahin yan. Puro pangalan. At kung kayo po ay may pamilya na at buntis ang iyong asawang babae, baka gusto nyo i-consider, diyan kayo kumuha ng pangalan ng inyong magiging anak. Mula verse 6 hanggang verse 65. Actually, marami pong mga Bible commentators ang walang komentaryo sa chapter 7. Usually, nilalaktawan po ito ng ilan. But because this is a series, hindi po natin siya lalaktawan. Because we do believe that all Scripture is given by inspiration of God and is always profitable, kapaki-pakinabang po. So ngayong umaga, bago natin ito pag-usapan, hindi ko na po kayo papatayuin at babasahin ko o sasagutan tayo ng pagbasa. 10 minutes kasi yan pag binasa natin. 10 minutes minimum. So, para hindi na tayo magkonsumo ng 10 minutes or more sa pagbabasa ng ating text, we will just go directly and then we will just consider some of the important verses na which I believe will give the lessons for today regarding our topic, sustaining the work of God. Pero bago yan, let us come to the Lord in prayer. Panginoon, marami pong salamat sa maulang umaga. At sa umagang ito, Panginoon, ay marahil yung iba naming kasama ay apektado po ng ulan sa pamamagitan ng mga hindi mabuting pakiramdam ng kanilang mga katawan. Kung kaya't sa umagang ito, Panginoon, inaalala po namin sila, maging ang mga merong sakit, si Mami Tess, si Mami Mila, who is scheduled for operation, at yung iba pa naming kasama na hindi ko mababanggit, Panginoon. Lord, we pray, we ask, sa iyong kalooban,
kung sa pamamagitan ng milagro, kung sa pamamagitan ng natural na paraan, kung sa pamamagitan ng siyentipikong paraan, mangyari po ito, Panginoon. And we also pray that you will provide for all the finances na kailangan po, Panginoon, to cover all the expenses, lalong-lalo na po kay Mami Tess, Panginoon. We also remember this morning, yung mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama, si Kuya Andy na nasa Middle East, si Kuya Lito na nasa Visayas ngayon, Panginoon, at ang iba pa naming mahal sa buhay na marahil ay hindi namin kapiling dahil po sa kanilang trabaho. Lord, we just remember them and we just pray that you bless the works of their hands, protect them, Lord God, preserve them, promote them, Lord God. And even today, Lord, yung pong gumagawa ng construction sa church, ingatan niyo po sila. And we are continually praying, Panginoon, loobin mo po na matapos po ito, makalipat na po kami doon on or before July of 2026 in kasabay po ng aming 20th anniversary kung loloobin mo po, Panginoon. Lord, this morning we also remember our nation, our country na minamahal namin, Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga kasalukuyang iskandalo na nangyayari po sa lower and upper house ng aming Kongreso, Panginoon. We lift up to you our President and up to the lowest level sa barangay, Panginoon. Lord, we pray na magtatag ka po, maglagay ka po ng mga pinuno na makatwiran at mayroong banal na takot sa iyo, Panginoon. Huwag naman mangyari sa amin, Panginoon, na mga marahas na mga demonstrasyon na nangyari po sa ibang bansa, especially sa Nepal. Lord, if we can do it in a peaceful way, mangyari po ito, Panginoon. And even today, Lord, ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan sa pagtanggap ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. I would like to begin with this introduction. The calling and opportunity to serve in the work of the ministry is a great privilege. In truth, it is Christ who built His church. That is in Matthew chapter 16, verse 18. But He allows and enables us to labor together with Him. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. And we should maintain a positive momentum until Christ comes again in this work of God. Ano pong ibig sabihin yan? Na yung tayo ay tawagin ng Panginoon. Ito po ay isang opportunity na makapaglingkod po tayo sa Kanya. It is both a calling and an opportunity. Ang totoo po niyan, sinabi na po ng Panginoon, I will build my church. That is in Matthew chapter 16, verse 18. In other words, regardless of the difficulties, regardless of the challenges, regardless of any opposition, dahil si Jesus ang magtatatag ng kanyang iglesia, walang sino mang makakahadlang nito. In other words, ang plano ng Diyos as far as His church is concerned ay magaganap, mangyayari. In fact, ang second part ng Matthew chapter 16 verse 18 says, and the gates of hell shall not prevail against it. However, bagamat ang Panginoong Jesus ay nangako at nagsabi, I will build my church, pinapayagan niya, pinapahintulutan niya na maging kabahagi tayo. Tayo ang gagamitin ng Panginoon to build His church. Pwede naman yung mga anghel. Pwede naman siya na mismo. But God in His goodness chose to use us in building His church. By the way, kung inyo maalala, pag sinabing church, hindi ito tumutukoy sa building.
Ito ay tumutukoy sa mga tao na tinubos ni Kristo sa kanilang kasalanan at nanampalataya sa Kanya. In other words, the church refers to God's people in any locality and in different parts of the world. So dahil dito, ako po'y naniniwala na we should maintain a positive momentum. Ano ibig sabihin nito? Dahil ang pag-uusapan natin ay sustaining the work of God. Dapat nauunawaan natin na meron tayong mga gagawin, merong mga prinsipyo na kailangan nating matutunan at isagawa natin individually and collectively so that we can sustain the work of God. Again, nung sinabi ng Panginoong Jesus, I will build my church, mangyayari talaga yon. Pero tayo ang kanyang pinili at tinawag upang isagawa yung building ng kanyang church. Okay? So, idagdag ko lang to. May problema ang ating bansa pagdating sa mga proyekto ng gobyerno, specifically about sustaining government projects. Lalong-lalo na itong mainit na pinag-uusapan ngayon, DPWH flood control projects. Merong nasimulan, pero hindi sustainable. Why? Wala sa standard, tinipid ang materyales, isang ulan at bahalang, sira agad. Ang malungkot, merong mga report ng accomplishments ng project, pero wala naman. Kaya tinawag siyang ghost projects. So, I believe kung meron mang isang problema ang ating bayan, especially pagdating sa projects ng government, one very clear problem is the problem of sustainability. Any programs, maganda sa simula, pero pag nagtatagal na, wala na. And that is the problem of sustainability. Pag pumunta tayo sa mga simbahan, may mga simbahan ang ganda ng simula, pero ang pangit ng ending. Pag pumunta tayo sa Biblia, we look at different Bible characters, both the Old and the New Testament. Napakaraming mga leaders at individual, ang ganda ng simula, dahil hindi na-sustain, ang pangit ng kanilang ending. In fact, one of my favorite book about leadership ay nagsabi po ng ganito, si Professor Bobby Clinton, hindi po si dating presidenteng Bobby Clinton. Pastor po ito. Sa kanyang aklat, The Making of a Leader, ito po ang kanyang nadiskubre. Both sa Bible, Old and New Testament, and historically speaking, in the Christian church, sa bawat tatlong leader, listen to this, isa lang ang nakakatapos ng maayos. Yung dalawa, laglag. That is 33%. One out of 3 leaders finish well. At alam nyo ba, nung mabili ko ang kopya ng aklat na yon, inaral ko siya, inaral at inaral, until such time, I made a commitment to myself. I want to finish well. And this is also the problem of our politicians. Ang ganda ng simula nila, pero ang pangit ng ending.
And it is my prayer, hindi lang ako bilang pastor, kundi lahat tayo. I'm hoping and praying na you will make a commitment to God and to yourself. No matter what happened, I will finish well. So dito sa ating text ngayong umaga, sa Nehemiah chapter 7, ay gusto kong makita natin ang tatlong mga pangunahing paraan on how we can sustain the work of God. Oh, by the way, bago ko sabihin yan, please bear with me. Last week, we defined what is the work of God. Sa konteksto ni Nehemiah, it is the walls of Jerusalem. Very important na mabuo yung pader ng Jerusalem kasi apektado ang kanilang pagsamba sa Panginoon. And in chapter 6, nakita natin, the walls of Jerusalem was completed in record times. 52 days na kung saan itong pader ng city of Jerusalem was neglected for more than 100 years. At ang sabi ko nga sa inyo, may mga tao talaga kontento na sa mga sira ng kanilang buhay. Yung wala na silang gagawing paraan. And then, ikinonect natin itong work of God to the work of Christ, which is the greatest work of all, and that is redemption. And then, bago siya umakyat sa langit, nagbigay siya ng great work sa ating lahat. And that is making disciples. So I do believe, when you are engaged in making disciples, ang ginagawa mo ay naglalagay ka ng pader of protection sa iyong personal na buhay. And then naglalagay ka rin, tinuturuan mo yung mga taong inaalagaan mo na maglagay din ng pader ng protection sa kanilang buhay. So dahil dyan, gusto kong mag-proceed na tayo. Tingnan natin ang tatlong mga panuntunan na makikita natin sa Nehemiah chapter 7, specifically sustaining the work of God. Number 1, an emphasis on godly leaders. Ang problema ng Pilipinas ay hindi leaders. Ang problema ng Pilipinas, godly leaders. Ang problema ng maraming simbahan ay hindi leaders, but specifically, what kind of leaders? So dito sa unang panuntunan, makikita natin na merong adjective, adverb ba yan o adjective? Describing what kind of leader. Adjective, ano? It describes the noun. So hindi lang basta leader, dapat godly. Pag sinabi pong godly leaders, hindi yan nangangahulugan, hindi pumapalpak, hindi nagkakamali, hindi sumasablay. Walang ganong leader. So the question is, dads, how would you describe, paano mo ilalarawan ang isang godly leaders upang masustain ang gawain ng Panginoon? So, dito ay merong tatlong paglalarawan o description ng isang godly leaders. Ang una, godly leaders are worshipers of God. Ang sabi ng verse 1, now when the wall was rebuilt, and I had set up the doors, and the gatekeepers, and the singers, and the Levites were appointed. Nung natapos na yung pader ng siyudad ng Jerusalem, nailagay na ang lahat ng gates. Napansin nyo kung ano yung sumunod nilang gagawin? Worship of God. May mga singers, may mga gatekeepers, may mga Levites na nag-a-assist sa gawain ng templo. Ibig sabihin, ganito. You can easily, madali mong makikilala
kung ang isang leader ay makadiyos. Sa panong paraan, sinasamba niya ang Diyos. Pastor, basic naman yan eh. Pero alam nyo ba, sabi ng Panginoong Jesus, you cannot serve both God and money. Because you will love the one, you will hate the other. You will be loyal to one and disloyal to other. You cannot serve both God and money. Ang problema po sa maraming mga nasa posisyon ng leadership, nagbabanggit sila ng pangalan ng Diyos, very religious, and yet the truth of the matter is, they're not worshiping God. Ang sinasamba nila is another God. At ang another God na to ay merong pangalan. Again, pag pumunta ka sa Matthew chapter 6, sinabi ng Panginoon doon, lalo na sa King James Version, you cannot serve both God and Mammon. Ang Mammon po, hindi Mammon galing sa Goldilocks o Red Ribbon. Mammon yon. Mammon. Ang Mammon po, if I'm not mistaken, ay ang pangalan ng Diyos ng pera. Alam nyo, pag tinitingnan ko yung mga lamesa natin, lalo na yung puti sa likod, tapos nakita ko yung lamesa sa DPWH, sabi ko, kung may ganito lang, tapos na kaagad yung building namin. Baka yung buong kalye na yun, mabili natin eh. Napakaraming pera. At pwede po ako magkamali. The mere fact that these government leaders, kahit sinasabi nilang may pagkilala sila sa Diyos o religious sila, pero ang galawan nila is very obvious. They don't worship God. When we say worship, it's not about singing. Singing is just a part of worshiping God. But when we say godly leaders are worshipers of God, their primary concern is the glory of God. Mapaparangalan ba ang Diyos pag ito'y aking ginawa? That is the bottom line. So at the end of the day, madali mong makilala ang mga godly leaders because they worship the true God. Not money, not ambition, not position, not wealth or anything. At yan po ang malaking problema sa maraming mga leaders, both in the government and in the religious sector. So if for the work of God to be sustained, we must have an emphasis on godly leaders. At paano mo makikilala ang mga godly leaders? They are worshipers of God. Pangalawa, godly leaders are faithful. Hindi lang po sumasamba sa Diyos, tapat sa Diyos. At pag tapat sa Diyos, malamang tapat yan sa tao. Tingnan ninyo ang sinabi ng verse 2. Then I put Hanani, my brother. Stop. Do you see something? Minaamoy kayo kay Nehemiah? Kasi at this point in time, ibibigay na ni Nehemiah ang pagiging governor. Babalik na siya sa Persia. Kasi cupbearer siya ng hari. Tapos na yung project niya. Nang dumating siya sa Jerusalem, siya ang naging governor. Nakita natin yan from chapters 1 to 6. Pero pagdating ng chapter 7, meron nang napili si Nehemiah na papalit sa kanya bilang governor. At sino ang papalit sa kanya? Ang pangalan ay
Hanani. Parang asawa ni Elma, ang katunog na pangalan. Sino si Hanani? My brother. Oops. Minamoy kayo kay Nehemiah? Parang ano to, nepotism ah. Oh, sabi ko sa inyo, ang Biblia, lumang aklat, pero ang mensahe, laging bago. Pwedeng i-criticize si Nehemiah, hey, bakit yung kapatid mo ang ipapalit mong governor? Ano yan, dynasty? Ano yan, nepotism? At very hot po ngayon sa social media, ang mga nepo kids. Di lang sa Pilipinas, lalo na sa Nepal. Bigyan ko kayo ng reason bakit pinili ni Nehemiah na maging governor ng Jerusalem si Hanani na kanyang kapatid. Number 1, hindi lumaki si Nehemiah sa Jerusalem. Laking Persia. Pangalawa, wala siyang gaanong kilala sa Jerusalem dahil hindi nga siya doon lumaki. At pangatlo, I believe, oo, kapatid niya si Hanani, pero merong isang katangian si Hanani na alam niya. And what is that? Sabi rito, and Hananiah, the commander of the fortress, in charge of Jerusalem, for he was a faithful man and feared God more than many. Doon muna tayo sa faithful man. Godly leaders are not only worshipers of God, but godly leaders are faithful. Una, tapat sa Diyos. Pangalawa, tapat sa tao. In the book of Proverbs, it says, mahirap humanap ng taong tapat. Kung di po ako nagkakamali, isang undersecretary o assistant engineer ng DPWH Bulacan, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan, marahil alam ninyo, nung siya ay tinanong, paano nyo nabili ang, ano yung kulay green na na kotse niya? Lamborghini Urso? Urus, thank you, Joel. Kala ko Ursua eh. Lamborghini Urus. 30 million. Ay. So nung tinanong siya ng isang senador, magkano sweldo mo? 70,000 po. Paano ka nakabili ng Lamborghini Urus? Share po kami ng asawa ko. Saan nagtatrabaho asawa mo? GSIS po. Later on, may lumabas sa balita, kung totoo yung balita, ang asawa niya pala ay hindi nagtrabaho sa GSIS. And then currently, merong isa pang engineer sa DPWH Bulacan na may record, asawa niya, bagamat hindi sila nagsasama na for the last 9 years, kung tama nga kay recollection. Ba't ko binabanggit yan? Makinig po kayo. Ang godly leaders, dahil tapat sa Diyos, tapat yan sa asawa niya. Lagi ko itong sinasabi, kung lolokohin ng isang mister ang kanyang asawang babae, lolokohin niya rin yung ibang mga tao. Why? Kasi, for those of you na nagkaroon ng counseling, premarital counseling sa amin, lagi kong sinasabi, that the husband and wife relationship is the closest of all human relationship. That's why, pag ang isang leader, isang mister na leader, hindi tapat sa asawa, magnanakaw yan. Gagawa ng kabulastugan yan. Why? Sa asawa mo nga hindi ka tapat, kung pa kaya sa inyong mga constituent. And that is very common sa mga ilang politicians. So what would you expect? Common din niya sa mga kapulisan. Bakit nangungutong?
may kabit. At para masuplayan yung mga kabit nila, gagawa sila ng illegal. So the issue is always faithfulness. At narinig nyo na to sa akin. Kung hindi ako magiging tapat kay Mami Jess, kaya ko kayong lokohin lahat. That's the bottom line. So gusto kong makita natin, ang godly leaders, hindi perfect nagkakamali. Pero meron siyang ilang mga natatanging katangian na outstanding siya from other leaders. And the first one is a worshiper of God. The second one is faithful. And then thirdly, godly leaders are God-fearing. Again, sabi ng verse 2, this time sa iba naman ang emphasis, then I put Hanani, my brother, and Hananiah, the commander of the fortress. So dalawang personalidad ang binabanggit ni Nehemiah in charge of Jerusalem, for he was a faithful man and feared God more than many. Ito na yung lundo. Kaya ang isang makadiyos na leader ay sumasamba sa Diyos, kaya siya ay tapat, kasi ang bottom line, meron siyang banal na takot sa Panginoon. And this is very important. The Bible is very clear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag wala na tayong takot sa Panginoon, wala na tayong iisipin na kahihiyan kahit gagawin nating mali ang isang bagay. That's the bottom line. So how do you sustain the work of God? Siguro, ilagay din natin sa how do you sustain a family? How do you sustain a project? How do you sustain a barangay? How do you sustain DPWH? How do you sustain the works in the Philippines? I do believe the Bible is very clear. An emphasis on godly leaders. And godly leaders are worshipers of God, faithful, and God-fearing. Number 2. In order to sustain the work of God, there must be a focus on people development. People development. Sabi ng verse 5 ng ating text, then my God put it into my heart to assemble the nobles. Ito na po yung mga sa ating panahon, if I'm not mistaken, the rich and the wealthy, the oligarchs. Yan ay mga Henry C., Zobel de Ayala, Razon, tinipon niya. Yung mga may pera nung panahon na yon. The officials and the people to be enrolled by genealogies. Then I found the book of the genealogy of those who came up first, in which I found the following record. Now, mapapansin natin na binanggit ni Nehemiah ang isang aklat. Ano yon? Book of Genealogies. Ang Book of Genealogies ay parang listahan ng mga pamilya at pangalan sa ating munisipyo. Andon kung sino pinanganak, sino magulang niya, lahat andon. Pero ang kaibahan nito, kaya napakahalaga sa kanila ng Book of Genealogies kasi ganito. Nung sila ay salakayin ng Iraq, Babylonian Empire, at dinala ang maraming kabataan doon sa Iraq, at sila ay naging captive for 70 years, iniwan nila yung mga lupain nila. Itong hari ng Persia, si King Artaxerxes, ay nagbigay ng utos, pwede na kayong umuwi sa inyong bayan.
At nagkaroon ng 3 batch ng pag-uwi. Ang una, batch ni Zerubbabel. Ang pangalawa kay Ezra. Ang pangatlo, batch ni Nehemiah. Malaking problema yon. Kasi galing kayo sa pagkabihag ng mahabang panahon, uuwi kayo ng inyong probinsya, agawan ng lupa yan. Magulo yan. That's why they have a record of genealogies kasi nung tumira na ang ilan sa siyudad ng Jerusalem, meron na silang record kung kanino yung phase 1, kanino yung phase 2, kanino yung phase 3, kumbaga sa bagong silang. In other words, itong si Nehemiah ay nakafocus not only on the specific location kung saan sila dapat tumira, but at the same time, he wanted to develop these people. Now, next slide. The categories listed in verses 6 to 65. Mahaba yan. Basahin nyo na lang pag meron kayong time. Pero ang mababasa nyo dyan, puro pangalan. Parang Genesis chapter. Anong chapter sa Genesis? Ang puro pangalan. Tapos ang bigat pag binasa. And Adam begat, and Seth begat, and then begat, and then begat. Kaya ang bigat. Dahil mabigat, ayaw nyo nang basahin. Lalaktawan nyo na lang. Sa Numbers, ganun din. Sa Deuteronomy, may mga listahan din ng pangalan. Sa New Testament, Matthew chapter 1, puro pangalan. Sa Gospel according to Luke, may listahan din ng pangalan. So para pag nakita natin, puro pangalan, wala naman tayong matututunan. No. Nilagay yan kasi meron tayong matututunan dyan. And by the way, when you read verse 6 to 65, maraming pangalan dyan, first time lang nabanggit. Ano ibig sabihin yan? Kahit hindi ka masyadong kilala, mahalaga ka sa Diyos. You are recognized by God through this record. Okay, sino ba tong mga taong ito na ayon kay James Montgomery Boyce, a good Bible commentator? Ito po ang sabi niya. Sa verse 6 and 7, the original leaders. Sa verse 2, verse 8 to 38, Jews who were layman. Ano ibig sabihin ng layman? Mga pangkaraniwang tao. Yung verse 6 and 7, yung mga pinuno. Okay? Pagdating ng verse 39 to 42, pangalan ng mga priest, mga tagapaglingkod sa templo. Pagdating ng verse 44, pangalan ng mga singers. Andiyan kaya si Manny? Andiyan kaya yung mga song leaders natin? Tingnan natin. Anyway, pagdating ng verse 45, gatekeepers. Sa ating panahon, para mga security guards. Kalahin mo, pati mga security guards, binigyan pa ng importansya. Pagdating ng verse 46 to 56, mga tagapaglingkod sa templo. Pagdating ng verse 57 to verse 60, yung mga saling lahi na mga lingkod ni Solomon, yung pangatlong hari ng Israel. And then mula verse 61 to verse 65, yung mga mamamayan na yung kanilang saling lahi ay questionable. Ano ibig kong makita natin? Walang na-left out kahit isa. At understandable naman yon kasi maliit lang naman ang area ng city of Jerusalem during that time at kukonti pa lang ang kanilang population. But one thing is very clear. The work of God here, referring to the reconstruction of the walls of Jerusalem, Nehemiah focused on developing the people. At gusto ko pong sabihin sa ating lahat na ang HPCI North Caloocan
ay meron din pong ganong commitment sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo may mga training, may coaching, may life group leaders gathering every month kasi ang layunin po niyan ay makatulong ang simbahang ito na lumabas ang inyong mga husay at galing. Although marami namang institution ang pwedeng makatulong pa sa inyo, pero ang ating pong simbahan ay committed para tulungan po kayo na ma-develop physically, mentally, emotionally, socially, and even financially. Kaya may mga trainings po tayo. And if I'm not mistaken, starting next month, I think second Sunday of October, Kuya Chet, tama ba? I-resume po natin ang ating training. Kailangan po tayong mag-training for our personal growth and development. At pag ikaw ay lumalago at nadidevelop, ang una makikinabang ikaw, tapos pamilya mo, tapos yung ibang tao. Tingnan po niyo itong sinabi ni Robert Babson na isang statistician. And I quote, Next na. Yeah, thank you. The test of a nation is the growth of its people, intellectually and spiritually. Money and so-called prosperity are of little account. And I agree with him, 100%. Alam nyo ba, merong mga probinsya dito sa ating bansa, lalo na po sa Visayas at Mindanao, intentionally, yung mga nakaupong mga politician, wala silang plano sa edukasyon. Why? That is a political strategy. A demonic political strategy. Gusto nila ang constituent nila, mga tanga at bobo. Sorry for the word. Para pag binigyan lang ng 500 tuwing eleksyon, iboboto na sila. At marami pong ganyan sa Visayas at sa Mindanao. At ang medyo nakakalungkot, dito po sa NCR na maraming edukadong tao, pagdating na ng eleksyon, nabigyan lang ng 500 kasi 1,000, wala na. That's why, pag tayo po ay nakalipat na roon at loobin ng Panginoon, I will see to it, we will invite other groups who will help us develop holistically. So we will create more trainings and probably we'll do it for free. Libre po kayo lumabas, pero pagpasok, bibayad. Hindi, joke lang yan. Let's see what will happen. Anyway, ano pinag-uusapan natin? Sustaining the work of God. At ito po ay nangyayari, una, kapag may emphasis on godly leaders. Pangalawa, nakafocus saan? People development. Third and final, I like this. Giving generously. Giving generously. Ito ang sabi ng verse 70 hanggang verse 72. Some from among the heads of the father's household gave to the work. Napansin nyo, hindi lahat ng mga tatay nagbigay. Merong binanggit yan na specific, ang pangalan ay some. Okay? The governor gave to the treasury 1,000 gold drachmas and 50 basins, 530 priest garments. I-search niyo po sa Google kung magkano ang kasalukuyang equivalent niyan. You will be amazed. Ang laking pera ang binigay ng governor. And I believe it could be Nehemiah. Remember, si Nehemiah ay cupbearer to the king.
In other words, when it comes to giving, ang leader ang number 1 example. Hindi niya pwedeng sabihin, magbigay kayo! Tapos, exempted ako. No. Verse 71. Some of the heads of father's household gave into the treasury of the work 20,000 gold drachmas and 2,200 silver minas. Yan po kasi ang unit of measurement ng pera nung panahon nila. Kayo na lang po mag-convert. That's your assignment. Verse 72. That which the rest of the people gave was 20,000 gold drachmas and 2,000 silver minas and 67 priest garments. You will notice in 3 verses, ang salitang gave ay inulit ng 4 na beses. In other words, ganito. Natapos na yung project, malaya na tayo makakasamba sa Panginoon, pero para masustain yan, kailangan generous tayo sa ating pagbibigay. Alam nyo ba, throughout history, God has ordained that His work be financed by God's people. Kaya po ako nagsasabi na wag muna tayong mag-post. Kasi I do believe sa atin po, kaya nating itayo yung ating church. I'm not saying wag tayong humingi sa iba, but I do believe we can do the impossible. We can do the impossible. Ano-ano mga pwedeng mangyari? Palaguin ng Diyos ang inyong mga negosyo. Regardless of whatever kind of business is that. And when that happens, I want you to connect the dots. Why is it na sa panahong meron tayong church building construction, doon nag-boom ang inyong mga business? Doon kayo nagkaroon ng mga increases and bonuses and everything. I do believe one reason could be so that we can finance our church building project. Sa Exodus chapter 36, verse 6 to 7, and the same sa 1 Chronicles chapter 29, ito po ang sabi, So Moses gave the command and this message was sent throughout the camp. Tinalakay ito actually ni Pastor Joey last Sunday ng August. Men and women, don't prepare any more gifts for the sanctuary. Next, we have enough. So the people stopped bringing their sacred offerings. Their contributions were more than enough to complete the whole project. Wow. Wow. Is it possible na may mangyari during our sacrificial offering, bigla na kolekta natin 5 million? Is that possible? Yes. 1 million, biglang may naglagay dyan. Dahil binawasan nila yung pera sa lamesa. No, kidding aside. Hindi tayo tatanggap ng ganon. Anyway, I think it's possible. Nung panahon na tinatayo yung kanilang templo o sanctuary sa desert, akalain mo ang sabi ng kanilang leader na si Moses, wala na po tayong sacrificial offering. Huwag na po kayo magbigay. Sobra-sobra na po. Tama na, sobra na. Parang baliktad sa maraming mga fundraising projects ng maraming simbahan. Kulang pa po tayo. Maawa po kayo at gagamit ng mga gimmick, manipulation at exploitation. We will not do that. Sabi ng Acts chapter 4 verse 34 to 35, there were no needy people among them, because those who own land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. Bagamat ang context ito ay iba, dahil maraming mga Hudyo na galing sa ibang bayan ang nag-decide mag-stay sa city of Jerusalem,
Natural, iniwan nila yung mga trabaho nila kung saan sila nanggaling na lugar, bay mga ngailangan sila ng pera. At nung makita ito ng mga kapatiran sa city, sa church sa Jerusalem, wala naman nag-utos sa kanila eh. Yung iba nagbenta ng bahay, ang iba nagbenta ng lupa, at ang lahat ng yun ay binigay sa mga leaders para lahat tulungan yung nangangailangan. Alam nyo, napansin ko, yung unang simbahan in the Book of Acts, hindi nila problema pera eh. Parang sa panahon natin ngayon, parang nabaliktad na. Laging ang problema na lang, pera. Ano kayang meron sila na wala tayo? Dad, wala naman kami lupa eh. May bato ka naman. Benta natin, isang bato mo, 200,000 yan. Joke lang, hindi totoo yun ha. So, ano po ang pinag-uusapan natin? Sustaining the work of God. Kung ikaw ay tatay, your primary work is to raise up and build your family. If you are a student, yung building project mo is yung pag-aaral mo. If you are a young pro, your building project is your career. Kung ikaw naman ay nasa church, you're building up the specific ministry na binigay sa iyo ng Panginoon. And in order to sustain that work of God, sa iba't ibang context natin, nakita natin tatlong bagay. An emphasis on godly leaders, focus on people development, and generous giving. Tapusin na po natin ito. Uulitin ko lang uli. You can screenshot this and you can post it sa ating page or sa inyong wall sa Facebook. Tapos hashtag sustaining the work of God. Ito na uli. The work of God is preserved by godly leadership. Kapag ang leader ng gobyerno, pamahalaan, barangay, lalo ng simbahan, nagsimula ng gumawa ng kalokohan, magsisimula na po ang pagkasira at pagbagsak ng institusyon na yan. Therefore, dapat masiguro natin ng mga namumununo ay makadiyos. Pangalawa, the work of God is prolonged by people development. Ano ibig sabihin yan? Listen to me. Lahat tayo rito nung pinanganak, maraming potensyal na kasabay yun. Tama? At habang lumalaki tayo, unti-unting nakikita, nagmamaterialize yung ilang potensyal na nasa atin. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, instrumento ng Diyos ang simbahan para lumabas din ang ating mga potensyal. In other words, ganito, lahat tayo ng pinanganak, maraming potensyal. Dapat bago tayo mamatay, o kaya kapag namatay na tayo, ang pinag-uusapan na natin, accomplishments. Okay? Nung pinanganak ka, potential. Nung namatay ka, accomplishment. Ibig sabihin, lumabas ang iyong husay at galing. At ang simbahang ito ay seryoso po sa bagay na yan. And then finally, the work of God is perpetuated by generous giving. Makinig po kayo mabuti. Pwede nating sukatin kung ang isang disipulo ni Kristo ay malalim sa kanyang relasyon sa Panginoon sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang kusang loob na pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi pinilit, hindi manipulate, walang exploitation, but willingness to give generously to God. Because the Bible says, God loves a cheerful giver. Let's all rise up and let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo po kami, unang-una, ang mga tatay, makita namin ng dakilang gawaing pinagkatiwala mo sa amin is to raise up our family, our children, ang aming mga anak, ang aming asawa sa daan ng Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat ng mga tatay
na ma-meet namin ang hamon na ito, Panginoon. And we do believe, Lord, hindi mo kami bibigyan ng responsibilidad, na hindi mo kami bibigyan ng mga kasangkapan, kakayahan at mga kahusayan para magawa po namin ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tatay. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga estudyante. Makita nila ang great work ay ang kanilang pag-aaral. And hopefully, Panginoon, makatapos po kahit ano pong pangangailangan. Ginawa na po ninyo ito sa marami naming mga estudyante na ngayon ay young professionals na. Ulitin niyo po, Panginoon. Makita ng mga estudyante the great work of finishing their education. Itinataas ko po sa iyo ang mga young professionals na ngayon ay nagbe-build ng kanilang career. Tulungan mo po sila, Panginoon. Huwag masangkot sa anumang anomalya, sa anumang korupsyon, but they will stand with their godly convictions. Even maging kapalit ito, yung kanilang career o trabaho, Panginoon. Ang mga may negosyo, Panginoon, dalangin ko po na ito'y lumago, yumabong, managana, at maitayo po ito sa mga biblikal na panuntunan upang magbigay kalwalhatian sa iyo, pagpapala sa maraming mga tao. Ang iba't iba naming ministry dito po sa HPCI North Caloocan. Salamat po, Panginoon. Collectively, as we work together in unity, we can sustain this great work of God. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng panawagan at oportunidad na makabahagi kami in sustaining your great work. Pagpalain mo na po ang bawat isa sa amin ngayong umaga, sapagkat ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Awit ba tayo? Awit tayo. As response. Nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace.
Puspusin mo nawa kami ngayong umaga, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat kapag ito po ay nangyayari sa amin, may papakita namin ang bunga ng banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagawa sa aming mga buhay. Taas natin ang ating dalawang kamay at tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. And God's people said, Amen, Amen, and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you for your cooperation. You can take your seat. Salamat po, Dads, Adels, and worship team. So ayun po, isang palakpak nga po ulit para sa Panginoon. Okay po, I believe dahil nakarinig tayo ng salita ng Panginoon and as a response sa kabutihan ng Panginoon, tatayo po tayo ulit para kunin ang ating mga tithes and offering envelope. So, ayan po. Kung ready na kayo, tayo na tayo. Yan. Okay po. So, ayan, nagpe-pray na yung iba. Sige po, let's pray sa ating mga tithes and offering. Then, i-close ko po sa prayer. Come on, let's pray. God, maraming salamat po for blessing us ng aming buhay, Panginoon. Thank you for guiding us at sa pagsama sa amin, Panginoon, sa week na ito. Salamat, Lord, kasi marami man pong stressful na bagay sa aming mga trabaho, sa aming mga schools, sa bahay. Patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon. At patuloy ka sa aming nagpapakilala, patuloy mong pinoprovide ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, physically, financially, emotionally, and spiritually. Lord, ready na po kaming magbigay, ready na po kaming ibalik, Panginoon, sa inyo kung ano man po yung pinagkatiwala nyo sa amin. Maraming salamat po. Masaya po kami, Panginoon. In Jesus' name, Amen!